Ito po ang kauna-unahan na ibinahagi ko sa inyo ang mga gagawin ko at gusto ko talagang gawin para sa inyong lahat. Dahil mahal na mahal ko po ang Baseco! Katangian po ng pagiging isang leader ng Maratamundong supporters ay may takot sa Diyos, may takot kay Allah. Pangalawa po, dapat mayroon tayong puso at pagmamalasakit. Pangatlo, handang maglingkod sa anumang oras at anumang panahon. Pang-apat, mababa ang loob para sa lahat. Mahalaga po yan dahil ang pagiging mababa ang loob ay ang paglapit po natin sa lahat ng antas ng buhay ng tao. Mayroon man po tayo o wala, pero kapag mababa ang ating kalooban, madali po tayong abutin ng ating mga kababayan. Yan po yung mga katangian. Ayan, salamat. Ang galing po ba? Naisip ko kaagad pag-isip. Maraming salamat. So nakita na natin kung ano yung dapat na katangian po ng isang leader. So nakita na natin ano ang ibig sabihin ng leader, ano ba yung katangian ng pagiging isang leader. So syempre, kapag nandun ka na, alam mo na kung paano maging leader, alam mo na yung katangian mo, ang tanong po, ano ba yung pinaglalaban po natin dito? Ano ba yung pinaglalaban natin? Baka naman langaw lang yan, o daga, o ipis na maalis sa bahay. Ano ba yung advokasya ni Super Maratamundong? Ito po kanina ay ginawa ko rin. Una, ang paglalagay ng mga angkop na pangkabuhayan sa bawat barangay. Yan po ang isa sa aking mga advokasya na talagang bibigyan natin ng halaga para kahit paano naman sa anumang oras at anumang sakuna na ating mararanasan, kaya po nating tumayo sa meron tayong pangkabuhayan. Pangalawa po, libreng pabahay sa Maynila at maisalba pa ang mga natitirang lupain na dapat ay mapunta at mapakinabangan ng mga taga-Maynila. Payag po ba kayo? Baka naman tayo, magkakaroon nga ng pabahay ng barangay, wala naman palang lupain na maiiwan. Doon pala tayo sa Skyway o kung saang tulay na lang, ano po. So, isalba po natin kung ano po yung mayroon pang natitira. Sapagkat ito po ang magsasabi na tayo po ay isang Manileño talaga. Kasi kung isa kang Manileño, ibig sabihin, mayroon kang sariling lugar. Lalo na po ang Baseco, na dapat malakad na kayo po ay magkaroon na talaga ng titulo. Yun lamang po, lalagyan natin ng restriksyon. Ibig sabihin, hindi po ito pwedeng mabenta at hindi pwedeng masanla. Para naman, hanggang sa apo, may matutuluyan po ang ating pamilya. Okay po ba yan? Ang pangatlo, syempre, dagdag benepisyo sa mga senior citizen na 2,000 kada buwan. Ayan ang masarap. Pag naging senior ka na, at least, hindi 100, kundi 1,000 ang matatanggap ng mga senior citizen. Yay! Sister Tony niya, yay! Joke lang. At ang pang-apat na advokasya ko, at advokasya na rin po nating lahat, libreng gamot sa mga senior citizen at may sakit. At masiguro na lahat ng barangay sa buong Maynila ay magkaroon ng barangay health center. Saan tayo pupunta kung wala tayong health center? Ano po? Siyempre, dapat paunlarin po natin at dagdagan pa ng mga gamit na talagang makakatulong po para sa atin. Paglalagay ng mga disenteng burulan sa bawat barangay na libre! Hindi naman pwedeng pagkakitaan dahil libre. Ito po ay bilang pagtulong natin, lalo na po dun sa walang-wala talaga, na at least man lang po sa dulo ng kanyang buhay, talaga naman nabigyan din siya ng maayos na burol at disente po. Asa na ba ako? Pang-anim, pagbibigay po natin ng financial allowances para sa mga scholars.
Aba, ang dami yatang Pilipino na matatalino at very talented. At least, dito po, mas lalo natin mabibigyan ng maudyukan po natin na yung mga kabataan ay mag-aral maigi po. Pangpito, paglalaan ng mga makabagong programa na makakatulong para sa mga pampublikong eskwelahan at pampublikong ospital para sa tunay na pag-unlad ng syudad ng Maynila. Wala na nga tayong ospital ngayon, ano po? Kaya dapat tutukan po natin na yan ay magkaroon ng mga programa, lalo na po sa mga public schools. Siyempre, yung mga anak po natin, makikinabang po dyan. Lalo na po yung mga magulang na nagsisikap mapag-aral ang kanilang anak. At least man lang po sa paraan na mapag-aral natin sila, na kahit paano, sila po ay kayang lumaban sa buhay. Na sila po ay makakasurvive dahil ang kanilang edukasyon, ang pwede nila pong ipanglaban at ipagmalaki. Yan po ang kaligayahan ng mga magulang na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Pangwalo na po tayo. Ito po para sa mga mag-aaral pa rin. Libreng wifi para sa mga mag-aaral. Para naman si nanay, si tatay, hindi na mabawasan yung pang-budget sa pagkain. Nakakahingi. Nay, internet, gagawin. Nay, kailangan ko mag-print, pero walang internet. So at least man lang po, kahit na maliit na halaga, pag inipon po ito, malaking bagay po na pandagdag pagkain ng pamilya. At ang pangsyam, dagdag benepisyo para sa mga barangay officials kasama ang mga tanod! Dahil napansin ko, ang mga tanod ay pumapayat. Ang mga tanod na lumalaki ang eye bags pero parang nanghihina sa gabi. Parang sila ay hindi natanod, multo sa gabi. Dahil sabi ko, nung minsan pumunta po ako sa ibang barangay kasi pag may burol, papasyal ako, nagmamadali pa. Ma'am, ako yung tanod. Ah, nagulat ako, akala ko may sakit na malapit sa akin. Wala, pasensya na po kayo Kaya lang, naawa ako kasi parang, dahil kumain ka na, sigurado ka ba tayo kaya mo magbantay dito ng hanggang madaling araw? Kasi nga po, wala silang budget. Wala man lang maibigay po kahit paano na at least man lang yung paghihirap po nila na mabigyan ng security o seguridad ang ating barangay, ang ating komunidad, at least man lang bumalakas sila. Paglalabas ng bahay, makikisig. At ang hawak sa baston talagang madiin. Hindi yung naglalakad na, ma'am, ako po yung tanod pero nahihilo po ako ngayon, kaya saan po ba kayo pupunta? So, kailangan, yung mga maglilingkod talaga sa barangay hanggang sa baba, kailangan bigyan po natin ng pansin yan. Dahil yan din po ay nagugutom. Yan din po ay tao. Yan din po ay nauuhaw. Ano po? So, ibig sabihin, yung mga malulusog katulad ko, magtalod na lang tayo para pumayat. Ito po yung pang-10. Para sa mga ex-chairman naman po na nagretiro na sa kanila serbisyo, ay mabigyan sila ng item o pagkakakitaan sa syudad ng Maynila. Kasi karamihan po, yay! Kasi karamihan po na naglingkod. For example, ang chairman naglingkod ng 10 years, 20 years, 30 years. Pagkatapos ni chairman maglingkod, magpakakuba, tumanda na siya. Aba, wala na yung pumapansin sa barangay. Kasi wala na siyang power, wala na siyang authority. At least man lang po, dun sa serbisyong ibinigay po niya para sa inyo na makapaglingkod, ay mabigyan pa rin siya ng pagkakataon na kumita para naman ang kanyang pamilya ay matulungan niya pa rin po. Although hindi tayo mga barangay chairman dito, pero bigyan pa rin natin po ng damdamin yung mga taong naglingkod para sa atin. Kasi hindi naman po biro na pasanin din at talagang akayin mo ang lahat ng problema ng iyong kababayan. At least man lang, ito na lang po yung reward na mabibigay natin sa kanila. Sabi ng mga iba, ma'am, paano yung mga chairman na hindi sa'yo? Ay, joke lang. Sa programa, wala po tayong pipiliin. Lahat po tayo kailangan makinabang. Tanggalin na po natin yung politika pagdating sa programa. Kasi lahat po tayo ay may karapatan para tayo ay ituring na tama at ituring tayo talagang tao. So okay po ba sa inyo itong ating advocacy? Yay! Habang
kami dyan. Aba, syempre, meron din kayo. Kailangan ibahagi po natin yung ating advokasya. Para naman pati yung mga kasamahan po natin, mabigyan din sila ng pag-asa. Ay, sige, sasama kami dyan. Kasi maganda pala yung programa na gusto ninyong makatulong sa ating lahat. So, dahil alam nyo na po yung advokasya natin at gusto nating mangyari, yun naman pong parte ninyo, yung pagiging marites ninyo. Pagiging, palakaibigan, ayan, dyan yung po umpisahan. Na alam mo ba, ang advokasya ni Super Mara Tamundong, kasama ako doon. Proud ako kasi ang kanyang mga programa ay ito. So, kayo po ang maglalatag nun. Kung umatin kayo ng birthday party at hindi naman kayo lasing, pwede niyo pong sabihin sa mga umattend ng party. Or kung meron po kayong mga samahan na makakatulong po, pwede niyo po sa kanilang sabihin para malaman din po nila. Pangalawa, syempre, hindi lamang tayo dapat kukonti, dapat paramihin ang mga Mara Tamundong supporters! Sa dami natin sa Maynila, lahat naman tayo magkakaibigan. Ang kailangan lamang po natin, talagang yakapin po natin ang lahat. Subukan po natin kaibiganin yung matagal na natin hindi nakakausap. Baka dito po sa programa natin, magkaroon po ng pagkakaisa. Magkaroon po ng daan para mailabas din po yung pagmamahal niya. Baka dito po maging daan ito para ang isang Maynila ay iisa na lamang talaga. Yeah! Siyempre, yung pang-apat, paglalagay sana ng mga tarpaulin sa inyong tahanan. Bilang ito ay simbolo ng inyong katapatan para sa layunin sa ating bayan. Ibig sabihin, syempre tayo Pilipino, ang ating bandila, talaga namang ilalatag mo pag nasa ibang bansa ka dahil para ipaalam mo na, uy, merong Pilipino dito. Baka merong mga Pilipino dyan na pwede tayong magsama-sama. Parang ganun din po yung tarpaulin. Kahit paano, dito po maipapakita ninyo yung pagiging proud ninyo para sa ating programa. Pagiging proud para sa ating pinaglalaban. Hindi po ito sign na, ma'am, tarpaulin, baka magalit si chairman. Di ilagay nyo na lang po sa pintuan ng bahay ninyo. Siguro naman di niya na mahahablot yun kasi bahay niya naman po yun. Magagalit lang naman si chairman kung sa bahay niya o sa barangay niya punuin mo yung tarpaulin. Pero kung ito naman po ay nasa inyong lugar na sarili, sa tindahan o sa bisikleta, kung gusto po ninyo, o sa sidecar, o kahit saan po na pwede ninyong sabihin na kayo po ay magiging matapat para sa ating programa. Isang paraan po yan para makatulong sa ating lahat. Ayan. Naintindihan niyo naman po lahat? Huwag po yung tarpaulin ng mga artista, ha? Tarpaulin po natin. Ayan. So, yung huli, ito syempre yung pinakamahalaga sa lahat. Ma'am, nagawa na namin lahat. Ano po mangyayari sa amin, ma'am? Syempre, very good ka. Congratulations. Syempre, ano po ba ang benepisyo ng isang Mara Tamundong supporters? Kinakabahan kayo. Kinakabahan. Number one, ang pagbibigay natin ng mga pangkabuhayan sa bawat leader na makakatulong sa kanilang barangay na nagkakahalagang 30,000 pesos. Yay! At least panimula para sa inyo na makatulong. Kasi kung magaling kang manahi, pwede na yung 30,000 pesos na puhunan. Kung magaling kang magtinda at gusto mong dagdagan yung inyong paninda, malaking bagay na po yan. Doon po natin umpisahan para unti-unti maramdaman natin na ito pala yung resulta ng aking pagtatrabaho. Pangalawa po, pagkakaroon ng posisyon sa oras ng panunungkulan ni Super Mara Tamundong. Yay! Magkaroon naman kayo lahat ng trabaho! Para namang gumanda si nanay, si tatay, magkaroon na ng pangbalagay sa mukha. Pangpabili ng mga t-shirt, pangbili ng vitamins para lalong lumakas at higit sa lahat pagkain sa hapagkainan sa ating mga pamilya. At syempre, pangatlo, maraming oportunidad na po ang maibibigay para maipatupad ang mga programa. Hindi lamang sila, kundi kayo po
ay kabilang sa mga programa na ating ibababa! O diba, ang sarap-sarap ng pakiramdam na ito po ay makakamtan natin kung tayo po ay magkakaisa, sapagkat wala namang pong imposible. Kung nakita nyo po ang aking video, ako po ay lumaki sa San Andres, Bukid, Maynila. Minsan na po ako naging batang kalsada, ibig sabihin naglalaro, nasusugatan, nadadapa. Minsan ko na rin po nasaksihan ang buhay ng mga kababayan natin. Para sa akin, ito po ang naging daan para ako ay magsikap. Pero yung pagsisikap po na ginawa ko ay nasa tamang daan para makatulong. Kaya sana ito rin po ang inyong hangarin na kayo po ay higit na makatulong, hindi lamang para sa ating mga sarili. Kung hindi, makita po natin yung mga anak natin na sila ay magkaroon talaga po ng kinabukasan. Alam po ninyo, isa lang ang buhay natin. Minsan lang po tayo mabubuhay sa mundo. Ang iisipin po natin palagi ay yung maiiwanan po natin dito. Paano po yung mga anak natin kung hindi po natin ipaglalaban at gagawing tama ang daanan nila para sila naman po ay magkaroon din ng security talaga sa buhay. Minsan na pong nanganib ang aking buhay nung ako po ay naaksidente sa riles ng tren na hindi ko po inakala na ako po ay mabubuhay pa. Nung naaksidente po ako sa tren, talagang sirang-sira po yung kalahati ng sasakyan. Ako po ay nasa unahan nakaupo. Pero sa milagro po ng Diyos, sa milagro ng Panginoong Diyos, ako po ay nakaligtas. Hindi man lang po ako nasugatan, hindi man lang nauntog ang aking ulo, hindi man lang po ako nagalaw sa loob ng sasakyan. At nung binuksan ko po ang bintana, merong isang senior citizen na lumapit po sa akin at may daladalang 2 bote ng tubig na bottled water po. So nung lumalapit siya sa akin, talaga naghihikahos siya na parang gustong-gusto na niya iabot yung tubig kasi nag-aalala siya na baka may nangyari po sa akin sa loob ng sasakyan. Pero nung binuksan ko po yung bintana at nakita niya, alam po ninyo kung anong sinabi ng senior? Napakaswerte mo, Iha. Ngayon lang ako nakasaksi ng aksidente na hindi namatay. Kumbaga, ipinakita po sa akin ng Panginoon na mayroong milagro, na nandyan po siya sa lahat ng oras, na hindi po siya nawawala kung hindi binabantayan po tayo at ginagabayan sa araw-araw. Kaya po, doon ko naintindihan na ito palang aking ginagawa ay may magandang dahilan. Pangalawang buhay ko na po ito, kaya ang gusto ko lamang ay makatulong po sa ating mga kababayan. Kasi marami pong nagtatanong sa akin na, bakit mo ba ito ginagawa? Ang mga kalaban mo, mga siraulo, mga halimaw, sorry. Ang kalaban mo dito, baka hindi mo kayanin. Meron po bang imposible sa Panginoon? Meron po bang imposible kay Allah? Wala po. Lahat po ay pwede. Lahat po ay posible. Basta ikaw ay manalangin at talagang iparamdam mo na ikaw ay magpapakatotoo at maglilingkod talaga. Kaya po itong pangalawang buhay ko ang siyang naging dahilan. Kaya ako po talaga ay bumababa. Sana po malaman ninyo na ito po ay isang pagtulong. Pero dahil nga po sa mga tao na gusto rin pong ipanawagan na ako po ay tumakbo talaga. Kaya ko lang po talaga na pag-isipan, nagampanan po yung tungkulin na ibinigay sa akin ng mga tao po na nagtiwala sa akin. Kaya sana po, dahil sa inyo, marating po natin yung City Hall. Talaga City Hall natin. Wala naman tayo pumuntahan doon talaga po eh. Sana maranasan nyo pong makarating sa City Hall na ang maglilingkod ay bubuksan ang pintuan para sa inyong lahat. Yes! Ito ba? Hindi yung palapit sarado na. Palapit ka pa lang, may dahilan na kaagad. Joke lang. Palapit ka pa lang. Opo, wag po kayong mag-alala. Itutunan po natin yan. Aba, syempre, kaso na, kaya hindi ko sasabihin kung anong tulong ko
na detalyado, baka gayahin. Madaling manggaya, pero ang tanong, kung gagawin ba talaga? Ito po ang kauna-unahan na ako po ang nagsalita para sa aking programa. Ito po ang kauna-unahan na ibinahagi ko sa inyo ang mga gagawin ko at gusto ko talagang gawin para sa inyong lahat. Dahil mahal na mahal ko po ang Baseco! Sana maluwag din po ninyong ipaglaban ang ating mga advokasya. Man lang po matulungan ko kayo. Kaya niyo po ba? Baka pag tinakot kayo, nagtago na kayo niyan. Naniniwala naman po ako sa inyo. Dahil yung pagpunta nyo nga lang dito, aba, ang lalakas ng loob nyo, nakapula kayo. Lalaman sa barangay. O saan kayo pupunta? Ano sabi po sa barangay? Oy, saan kayo pupunta? Saan? Anong meron? Anong meron sa inyo? Ano ba sabi? Tama po, ano? Ang sagot niyo naman, masama ba magpula? Masama bang lumabas kahit paano malibas? Anong binahilan nyo? Yes! Ano bang binahilan nyo nung tinanong po kayo? Birthday. Ha? Birthday. Natawa tuloy ako doon. Eh, paano ngayon? Makikita kayo sa video, hindi pala birthday. Sabihin nyo na lang araw-araw birthday ni Super Maratamundo. Eh, kung gusto nila, mag-join sila, magpula rin sila. Ano?